Yun mga ka-idol, dito na nga tayo. Super ang ganda talaga dito. So mamaya ay itutour nila ako kung saan dadalhin nila ako sa sa Tower Bridge ng London. Pagkatapos doon sa kabilang park, so naghihintay ako sa kanila dito. So tapos sasakay kami ng bus at nag-booking sila ng nag-booking sila ng restaurant para sa lunch. O di ba? So kaya mas okay pa dito na ako magtrabaho, hindi na ayaw nang bumalik sa London o sa Hong Kong. As in, ang ganda talaga mga ka-idol. Ayan, super ang ganda talaga dito. Ibang iba talaga dito sa sa Hong Kong. Dito ko na-feel yung nag-a-abroad. Paano pa dito malamig? Hindi pero pagdating nandiyon, as in winter na dito. Ayan, so naghintay lang ako dito, nandun sila sa labas o sa bahay nila. Ang ganda kasi ng tanawin dito. At saka ibang iba yung mga bahay nila dito, as in ang bahay nila dito as in napakaganda, napakasulit. Hindi kagaya sa Hong Kong na parang pinising lang okay na. Dito talaga ang mga bahay nito napakasulit talaga. As in ang ganda talaga. Ibang iba talaga dito. So dito ko na na-feel na nasa abroad na pala ako. So, hindi ko na feel, hindi ko na feel sa tingnan mo yung mga dito, tingnan mo, ang ganda. So ayan, ang ganda din, tingnan niyo naman, di ba? Ang ganda talaga. So diyan kami pupunta mamaya, tapos sa Tower Bridge daw sa Tower Bridge ng London, as in kahit kasi di off ko nga ngayon, so malamig pa dito, kaso tawag dito, kaya naman, kakayanin, di ba? Buti nga yung amo ko, as in gusto rin talaga niya na mai-enjoy ako, di ba? Gusto rin niya talagang ma-enjoy ako, kaya sabi niya dadalhin ka namin doon, so kuhaan ka namin picturean ka namin, kaya sabi niya magbihis ka. Kaya naman din nila, kahit sabi nila bahala na, wala nang hiya talaga, nagbihis ako, nag-ayos ako, sayang yung view, o diba? So ang dami din dito pero walang mga Pilipina dito, halos kasi dito mga tawag nito, halos dito mga hindi kalahi natin, as in parang tinitingnan nga nila ako kasi ako lang yung naiiba dito sa nandito sa park. Wala talaga ditong Pilipina. May Pilipina dito kaso bihira lang talaga makatagpo ka ng Pilipina dito, kaya medyo kabado ako pag uwi kasi nga sabi ko sa amo ko, itutour mo ako, ipasok mo ako pagdating dun sa immigration. Kasi nga pagpa-uwi ako lang mag-isa, dahil sila naman pupunta naman sila ng London kasi mayroon din silang bahay doon, London sa Canada. Kaya sa next time doon na naman nila ako dadalhin, sa Canada na naman nila ako dadalhin. So medyo nahirapan lang sila pagkuha ng visa ko kasi nga from Hong Kong, kasi kung galing lang daw dito Hong Kong, London to Canada, easy lang sana yung magiging visa. Kaso galing pa kasi ng Hong Kong, post drop dito ko. Pero kung didiretso sa Hong Kong to Canada, is easy lang din kagaya dito. So kaya nagpaplano pa sila, sinabihan ako, nagpaplano sila, dadalhin naman nila ako doon. Hindi ko alam kung bakit ba. Hindi ko alam kung, sa totoo lang, ang trabaho ko dito napakagaan lang, 'di ba? Hindi pagka yung trabaho mo as in konti lang, as in hindi ka stress Hindi ka stress trabaho, blooming ka talaga no? So tingnan niyo naman. So tapos tuwing naliligo kami doon pa sa sa may spa, yung hindi ko nagagawa ko dito. Dinadala niya ako sa spa, nag-amasuna kami doon, yung nagbabad sa tubig na mainit, na may mga bulaklak, na may bula, o yun ba yun? Tapos, pagkatapos yan, magsuswimming kami, pero bawal kasi doon sa loob ng swimming ng tawag nitong camera. Kasi nga, halos lahat ang mga doon is as in, naka-swimsuit lang talaga. Ako lang ang naka-short, pero swimsuit din yun. So, Diyos ko, makikita mo sa doon na ang kaganda ng mga katawan nila. Kaya sabi ko, ayaw ko talaga
mag-swimsuit kasi yung amo ko nag-swimsuit lang siya. As in maganda yung kutis nila. Yung akin, Diyos ko po Panginoon, 'di ba? Kaya nag-short lang ako tsaka naka-bra. Yun lang yung bra na pang swimming. So everyday yan, magsisimula kami alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Kasi mag-amasuna pa kami bago mag-swimming. So, 'di ba? Tapos magbanlaw pa doon. At saka pag nagbanlaw doon, meron na lahat. Meron na doong mga may lotion na, may blower na, may straight for hair na, kaya tinan niyo yung hair ni Lola. Lagi nang naka-straight, o, 'di ba? Kaya pag haon ko, sobrang namumula talaga yung mukha ko. Kasi nga mainit yung tubig nila, hindi malamig. So, ayan, tingnan nyo yung ibon. Wow, ang ganda ng ibon. Kanina pa yan siya pabalik-balik. Diba? Yung amo ko naman nakatingin lang sila. Kasi, tapat lang kami dyan. Yung bahay kasi nila, tapat lang dito sa park. Ayan, tapat lang kasi sa park yung bahay nila. Kaya, kitang-kita nila ako dito nakaupo. Kasi sabi ko sa kanila, mauna na ako doon at gusto ko lang. Kasi, malit lang kasi yung bahay nila. Pag as in, nakakahiya na nakaupo ka doon, nandoon sila nanonood ng TV. Sabi nila sa akin, manood lang daw ako ng TV. Sabi ko, mas gusto ko pang maglaro-laro doon, magtingin-tingin, sabi ko ganun. Uupo lang ako sa park para makalanghap ako ng hangin at makapagpainit naman. Sabi ko, dyan lang ako sa over there, lang ako magsisit down. So, ba English speaking ka talaga si Lola, no? Sabi ko, dyan lang ako sa may over there. Mag-sit down lang ako. I'm waiting for you. Sabi, natawa naman yung amo ko. So, alam yung mga ka-idol, dito ko na lang talaga napipil na nasa abroad na pala ako. As in, napakaganda ng view talaga. As in, napakaganda. So, ayan, mayroon siyang mga boat pa dito. Ayan. Kasi ano to, hanggang doon to, malaki. Kasi itong Big River na ito pahaba ang Big River nila dito. Kasi ang trabaho ko kasi dito, kasi bakasyon lang, ang ganda talaga. Pagkatapos ng trabaho, nahiya lang talaga ako mag-cellphone. Kasi nandyan lang sila, nanonood na lang kami ng TV, o, diba? Pero pag may time, kakalikot ako sa cellphone ko. Wala naman din sila, kasi alam naman nila, yun, sinabihan naman nila ako na, ay, natapos ka sa trabaho mo, may upuan ako, tapos, ayun nga, pwede kang tumawag sa pamilya mo. Paano makakatawag? Nandyan sila. So, syempre nakakahiya. Pag ka, tapos nandiyan sila. O, diba? So, ayan, ang ganda talaga. Ayan, tingnan nyo naman ang view dito. So, yung nakikita, yung sa unang video ko, meron. Makikita nyo doon yung Big Ben. So, marami tayong video. So, tinatry ko yung isang cellphone ko kasi mas malinaw yung isang cellphone ko, no? Tinatry ko yung isang cellphone ko na mai-hotspot ko dito kasi ito lang yung cellphone na ito ang nakakunik sa kanilang wifi, kasi nakakahiya naman na tawag nito, ikukunik ko rin sa wifi nila dahil dalawa na yung cellphone ko. So nahihiya ako, kaya marami tayong mai-upload pag uwi ko, pag nasa Hong Kong na ako. So mga lit upload lang talaga tayo mga ka-idol. So ito lang yung mai-upload ko kasi nga itong cellphone ko pag kailangan i-delete. So konti lang kasi nga na to siya pababalo yung capacity niya. Pero itong isa ang mas malaki kasi bago to, mas maluwang ang device niya, yung capacity niya. So mag-lit upload tayo sa mga dito kasi mamaya kukuha talaga ako ng mga video dito kung saan kami pupunta at saka mga litrato. So yun, kaya pero kung makapag-hotspot ako dito, itatry ko, mai-upload ko lahat. Siyempre hindi i-upload ko araw-araw. Kasi nga lagi sa 20 ko, itutour nila ako sa 20 ko. Dadalhin nila ako sa mga magagandang place. So kaya please na rin talaga ako sa aking amo dahil hindi nila ako tinuring bilang isang mate nila. As in dito na medyo nahirapan ako kasi nga sa swimming pool kasi as in puro resident lang. So kaya inangkin nila ako ng kamag-anak ako ng lalaki. So may nakatagpo akong Pilipina dito
na ang asawa niya is British. So super ang ganda talaga ng kanyang anak. So tinatanong niya ako, sinabi ko naman na kasi bawal talaga sabihin dito. So sinabi ko sa kanya yung amo kong lalaki at saka yung yung mother ko as in magkamag-anak pero walang wala sa mukha na Chinese tayo, o di ba? Kasi sabi ko ang tatay ko as in Pilipina. So yun. So ang mga tao kasi dito mga ka-idol puro mga British, as in walang mga British at saka yung mga maiitim na Black American.